Dunay mga damgo ang mga ginikanan para sa ilahang mga anak. Og ikaw, isip usa ka butang anak, para sa ilang kalipay buhaton sa nimo ang tanan para matuman ang ilahang gusto. Tungod kay mahal nimo ang imong mga ginikanan. Sundon nimo ang ilahang gusto tungod kay gusto nimo nga mubaw sa ilahang kaayo. Pero sa kay may tabo og kining ilang mga damgo para nimo, moray hinungdan nga mahitumpawa ka sa kadautan. Usa ka babae nga nisuway pagsunod sa damgo sa iyang mga ginikanan para niya. Mabasol ba nimo siya kung doon na siya mga desisyon nga gibasulan ra niya sa katapusan? Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Donna. Nagdako ko sa kalugar sa mong probinsya, kundi kasagaran sa mga namuyo mga low-income citizens. Sa klaro nga pagkasulti, pobre. Umalang ang panginabuhian tungod kay wa may kasudlan og trabaho sa amua. Kung doon naman gani kinahanglan pa nga mulugsong pa og syudad. Mga 10% lang sa namuyo sa amua. Sila ang mga pamilyang haruhay ang pagkabutang. Tungod kay dunay pamilyang naa sa abroad. Ang uban seaman, ang bana, ang uban sab kay nakabana og foreigner. Kasagaran sa mga dalaga sa mua, mga maayo og hitsura, nindot og panit og bisan og naa sa bukid. Tungod siguro kay pirming utan ang sudan. Ang pinakitsuraan nga magdalaga na, mangita dayon og foreigner nga mabana. Kay lagi, ilamang nakita sa mga silingan nga nindot ang kinabuhi kung makabana og foreigner. Maapil pa ang tibuok pamilya sa grasya. Usa ako sa mga babae nga ilang giingnan nga dapat pod nga mangita og foreigner para mahawa sa kalisod ang akong pamilya. Pareho mga no read no write ang akong mga ginikanan ug bisan pa og dili gikan sa ilahang baba mismo mga mamana ko og foreigner pero nasayod ko nga mao sad ilahang gusto nga maminyo kog foreigner. Parehong gikan sa pamilyang pobre ang akong mga ginikanan ug bisag gamay wag sila makatilaw og kaharuhay sa kinabuhi. Ang bugtong kalipay ni Papa kay bisan og way mga edukasyon sila ang pareho. Pero mga buotan man sad sila. Sila ni Mama ug Papa. Ug bisan pa og gutom pirmi ang among tiyan, pero busog ko sa pagmahal gikan nila. Di pa gyud nako malimtan niya tong 18 anyos ko nga nag-birthday. Nga gisurpresa ko sa akong inahan ug amahan. Oh, doon na. Dawata kini among surpresa nimo oh. Matud pa ni Mama nako dungan sa iyang pagtunol sa puti nga envelope. Unsa man ni Ma? Birthday card? Pangutana ko pa. Samtang nagpahiyom nga nagtan-aw sa akong mga ginikanan. Ablihin na anak para imo makit-an. Tubag pa ni Papa. Giablihan ako ang envelope ug nisiga ang mga mata diyang nakita nako ang sud nga kwarta. Kadagan gud ani Ma, pa, di man ninyo. Pangutana pasad nako nila. Basi nagtukag kinawat na namo ha, di baya ha. Gitiguman gyud na namo na. Halin na sa tungtulo ka kanding ug usa ka baboy. Tubag pa ni Mama. Ha? Unya nga nung ihatag mo ninyo nako. Mas nakinahanglan mo ani. Mapaayo pa nato itong payag aning kortaha. Matad ko pa nila. Unya na lang. Kanang atong payag kung makalarga na ka. Tubag pa niya. Larga? Asa man ko mo larga Ma? Pangutana ko pa. Nakalimtan na ni mo ang imong gisulti sa una nga ganahan ka nga mo trabaho sa gawas? O di ka ng kortaha, pwede ka na nimo igasto kung mo trabaho ka sa abroad. Kung kuwang pa na, iprinda na to atong yuta. Tubag pa ni Mama nako. Nakainomdom nako mga 2 years ago dihang ni Pauli ang anak sa mong silingan nga nag-DH sa Hong Kong. Nakinahanglan ko nuglaing katabang ang ilang amo sa Hong Kong. Abi na kong nakalimtan na kato ni Mama. 16 years old pa manggugo ato. O di pa pwede ang akong edad nga makatrabaho. Wa gyud niya kalimti Papa Joe. Sukad nito adlaw sila si Mama o Papa ang excited kaayo.
Nagpaabot sila sa feedback sa mga silingan nga gikontak ang anak sa Hong Kong. Gusto gyud nila nga maka-abroad ko ug sa kung unahuna nga mas maayo na lang sila kaysa ubang mga ginikanan sa mua nga gipugos ang ilang anak nga makabana og foreigner. 2 years ago, mao gyud niya ang akong damgo nga makatrabaho sa abroad. Gipaabot lang nako nga maligal ang akong edad pero karon hinuon nga okay na ang akong edad. Nagduha-duha na sad ko Papa Joe. Tungod kay daghan kog rason. Una, di ko ganahan nga malayo sa akong mga ginikanan. O ikaduha, doon na ako'y uyab niya itong higayuna nga si Mark. Nalipay kayo si Mama diyang nitubag na ang anak sa among silingan nga DH sa Hong Kong. Padtuon ko nukudayon sa syudad para mo report sa usa ka agency. Naglisod ko og katug niya itong gabi una. Nag-uul ko nga mabiyaan ako si Mark. Ngano kaha nga kung kanus-an nga naan ako'y kwarta nga magamit para sa akong mga requirements, di na makuganahan nga mularga. Pero di na ako masulti nila ni Mama kay maluoy ko nila o di na ko gusto nga sila nga pasakitan. Wa gani sila masayod nga dun ako'y uyab Papa Joe. Si Mark nga ang uyab, okay lang niya nga mularga ko. Di day kami ngawon nako ha, nga palargahon man ko nimo. Matud ko pa nga to kang Mark diyang nakita nako siya. Mingawon uy, pero di ba mao na damgo nimo sa una? Sa una ra to Mark, katong wa pa ta nagkaila. Pero karon nga naanak ka, hunaw-naon pa lang nako nga di ka makita. Mingawon naman kay ko nimo uy. Tubag ko pa niya dayong sandig sa iyang abaga. Ni paray ko ni Mark pero murag wa ni mo kagat sa akong nga gipakitang emosyon niya. Mura ba gusto gyud niya nga itukmod ko nga makalarga og dali sa Hong Kong. Di pa ka anak nga kung maka-abroad ka, makapadakag kwarta nila ni Mama og Papa nimo, makapatukod ka og bunggalo para nila. Di ba mao ni gusto nimo? Matud pa ni Mark. Nangupaw sa ko, usap ako nitubag ni Mark. Unsaon naman lang kung wala nako. Basin ug makita kag lain diri. Matud ko pa niya. Sos, kana ra di ay. Ako pa. Nadindiin lang og tuyok sa tong lugar. Ikaw ra gyud ang ako nakita nga pinakagwapa. Matud pa ni Mark nga medyo nidako sab ang akong atay Papa Joe. Atik man nimo Mark oy. Ikaw pa. Kita ba ako nimo nga pirmi kang pilit kay tinan-awan sa mga babae nga mga gwapa o sexy. Tubag ko pa. Pilit gud taon uy. Kung mao na, unsa nakaog dugay usa gisumpay ni Mark ang iyang gustong isulti nako. Di makakaganahan mo biya kay mingawon ka nako. Di gamito na lang nato nas negosyo mong kwarta para abroad. Ipautang nato na sa pigirin ni Mrs. Santos ay dunay dakong tubo dito patubuan to na imong kwarta. Matud pa niya. Naguna-hunasab ko Papa Joe nga pwede pod ang iyang plano. Kung inegosyo nako ang kwarta, makaginansya nako ug makauban pa nako sila si Mama og labaw sa tanan si Mark. Niuli ko sa mua og gikuha ang akong kwarta ug wapo ko nisulti nila ni Mama sa tinuod. Akong ingon nila nga mula na't pagsubra ka buwan ang pag-asikaso nako sa akong papeles para sa Hong Kong. Gihatag nako tanan ni Mark ang kwarta sud sa sobre. Pero ang wa nako damaha nga pagkaugma wa na ikita si Mark. Giato nako sa silaha pero wa po'y kalibutan ang kauban niya sa balay ug asa na kini. Giato sab nako ang iyang giingon nga gipautangan niyang pigiri. Pero matud pa, wa naman kuno magpakita si Mark og pipila na kaadlaw. Pila ka adlaw ko nga nagsipangita ang Mark pero wa na. Nawa siya nga mura og bula da ang tanan akong kwarta. Namoy-poy ang akong tuhod ug unsa lang ang akong buhaton. Unsaon ako pagsulti nila ni Mama ug Papa sa tanan. Gibasol nako ang akong kagalingon nga sobra ra kaayo ni salig niya. Pila ko kaadlaw nga problemado ug pila ka gabi nako nga way tuog. Ang akong gikabalak-an ang akong ginikanan nga wa gyud intaw kalibutan nga wa na di ay ang kwarta. Nituo ra man sad sila nako nga nagpaabot na lang kog tawag sa agency. Kada tanaw nako sa mga inosenteng mata sa mga ginikanan sobra kaayo nga akong konsensya. Nagunahon ako og asa ko mangita og ikailis. Wa man ko'y kapadulngan. Wa ko'y kautangan sa mua kay pareho rami nang nahanglan og kwarta. Magsige na lang og huot ang akong dughan Papa Joe og kung dili man gani ko na ako maantos nga kaila ko na kayo ko. Muday ko kuha
sa amo ang mga balde para magkaos og tubig. Magtuo ang ako mga luha nga maglakaw sa daan, paingon sa puso nga amo ang kausanan. Pag-uli na ko sa mua, gikan ko nagkaos og tubig, nakahukom ko nga musulti na lang gyud sa tinuod sa akong mga ginikanan. Ma, asa man si Papa, doon ta ko isulti ninyo. Maayo gyud nga kamunduha, matod ko pasong inahan. Anak, nadawat ka na? Doon ang nakitikit para Hong Kong? Sakto di ay kaayo ang lakaw ni Papa nimo. Nanguha mo kwarta sa iyang kumpare para ipalit nimo og kuan mga bagong sinina og sapatos nimo. Excited kayo si Mama, Papa Joe, pero ako ang nakuratan sa ako ang nadungog niya. Ha? Ganong mamalit man mong sinina na ako, pangutana ko pa. Para presentable ka sa airport, bago kag sapatos, bagong sinina, para di po ka masayon-sayon dito ba sa laing nasod. Tubag pa ni Mama. Natukan ko, Papa Joe, nga murag di nako matuon ang akong laway sa konsensya ug kaluoy sa akong mga ginikanan. Ngano pa man, Ma? Wa naman ko nakinahanglan og bag-o, okay naman niya akong mga gamit. Hinay ko pa nga tubag niya. Ay da anak, proud man kayo minimo, uy. Gusto mo nga malipay ka og wa kay problemahon pa. Wa na ko madayon og tugan nila ni Papa ug Mama, Papa Joe. Di na ko makaya sa akong konsensya nga makabaw sila o mabaw sila sa ilahang kalipay. Pila ka adlaw ang labay, doon ako'y nakaila nga nakinahanglan og maid og yaya baron sa Manila. Way duwa-duwa ko nga nipresentar sa ako ang kagalingon nga musud og katabang. Way kabutangan ang kalipay ni Mama ug Papa diyang akong gibalitaan nga mularga na kog Hong Kong. Wa sila kalibutan nga sa Manila raday ko. Siyempre namakak ra ko, Papa Joe. Pila ra may istorya nakalarga ko og Manila og nagpa-maid ko og 3,000 lang nga ako sweldo kada buwan. Unang sweldo nako, ako yung gihurot ug padaan nila ni Mama ug Papa tanan. Bahalag way nahabilin nako. Okay raman sab kay libre mamitanan sa balay sa akong amo. Wa masab magduda sila si Mama ug Papa tungod lagi kay ignorante man in taon. Nagtuo ra gyud sila kung usa ko isulti nila. Tungod kay gibilin man na nako ang cellphone nga second hand dito nila, makontak ra sad nako sila og todo ang akong pamakak nga kunuhay na ako sa Hong Kong. Dona, kumusta naman diya sa Hong Kong, day? Tugnaw ba diya, anak? Excited pa nga pangutana din ni Mama nako. Oo, tugnaw kayo, maoy. Huwag ganit ko'y gawas-gawas din, ma. Tubag ko pa niya. Dagan pa mga balita si Mama nako parte sa mga nitabo sa mong lugar pero wa kay kumutubay. Ma, di na lang ko magdugay, ma, kay mahal ra ba kayo ang tawag, ma? Roaming man ni. Matod ko pa, nga to sa kong inahan. Aw, mao ba, anak? Sige. Pag-amping diya aha, unya, padali mig litrato diya aha. Kay gimingaw namin nimo. Kanahan po mi makita, Papa nimo ba sa itsura ng Hong Kong. Matod pa sa akong mga ginikanan, Papa Joe. Dakong pasalamat na lang nako nga wag yun din tao nakahalata o mga ginikanan nga wa man sila reklamo o pilara ipadala nako. O ma, kung makagawas ko diri og makahuman og makahuam sa kog kamera magpa-picture ko o magpadako ninyo. Og pasensya na mo di ay, ma, ha. Ingna si Papa nga sorry kay gamay pra ko padala. Saon man nga nagbayad pa man ko sa akong amo kay kuwang pa nga akong kwarta. Pamakak ko pa nga to sa akong Papa ug Mama, Papa Joe. Kuhangan da imong kwarta, anak, nganong wa man ka magsulti. Uy, di ba giingnan ka namo nga iprinda lang nato nitong yuta kung kuhangan kag kwarta? Nisamot ang akong konsensya sa tubag ni Mama, Papa Joe. Nakatuo ang akong mga luha. Sa kaluoy na ako sa mga ginikanan ug maghilako magagabi tungod sa ako ang gipanguna-una kung saon ako paglingkawas sa akong nahimutangan karon, Papa Joe. Gusto gyud ako nga mudayon sa Hong Kong para matuman ang gusto nila ni Mama ug Papa. Ug para dili mahug nga baka ko nagyud kaayo ko. Pero unsaon man nako, wa ko'y kwarta. Wa na gani ko'y halos ipalit og underwear tungod kay tanan akong sweldo akong ipadala nila. Maayo na lang gani kay dunay lalaki nga niabot sa kinabuhi nga medyo nakatabang-tabang na ko gamay. Dunay bagong hired ang akong amo nga usa ka boy o hardinero. Siya si Maki. Medyo itsuraan, pare-pareho sab og pangidaron nako. Dali ra kami nga nakasuod ni Maki hangtod nga nanguyab siya nako og ako pud siyang gisugot. Butan si Maki og hilumon. Og diyang nibaw-an niya ang akong problema naluoy siya nako. So ka nakaibaw si Maki nga wa na ko'y mabilin sa kong sweldo, iya kong hatagan og kwarta. Siya na ang mupalit sa kong mga kinahanglanon, sama sa mga basic needs.
ug usahay kung day off na mo manuroy mi sa gawas. Musimba og mangaon sa karinderya. Maayo kay si Maki nako. Og ding nihangyo ni nga mo check-in mi og usa ka hotel. Wa nako mobalibad pa, Papa Joe. First time na nako sa giingon nga linapaay sa leon og karniro, Papa Joe. Kutob ra gyud sa kiss ug hug raman ang among gibuhat ni Mark. Naghila ka doon na. Pangutana pa ni Maki nako. Ha? Oo. Di pa man unta ko ready good. Nisamot naman hinuna akong konsensya sa akong mga ginikanan. Murag feeling nako akong gipasamutan ang akong sala nila. Tubag ko pa nga medyo nagbako pa niya itong higayuna, Papa Joe. Pero di ang gigakus ko gihagkan sa lips ni Maki, nawa ang mga bugat na gidala sa akong dughan. Dako gyud og matabang ang gugma, Papa Joe. Sukad sa nitabo naman ni Maki sa motel, pakawat-kawat na kini nga mangablit nako sa balay sa kong amo. Sekreto ra nga among relasyon kay bawal man. Usahay kung mahuman og trabaho o tingkatug na, mukalit lagsud si Maki sa akong kwarto para mula pa ang karniro o ang leon sa karniro di ay, Papa Joe. Maki, nahadlo ko basin mamabdos ko. Matod ko pa niya. Di po siguro kay wa man ako gideposit. Tubag pa niya. Nito lang po ko niya, sali ko niya nga dili ko no kay wa lagi. Pero unsa ba nga wa naman niabot ang ako ang binuwan nga sakit, Papa Joe. Gisugo dayon ako si Maki sa butika para mopalit og pregnancy test kit ug napamatud-an gyud nga positive ko. Nahugno ang akong pangandoy og lain na sang problema ug mas nidako pa. Ug niadtong taknaa wa nagyud ko masayod ug unsay akong buhaton. Ayaw og hilak doon na kay mga mahan man ko sa imong gisabak. Magpakasalta, matod pa ni Maki nako. Nisamot kakusog ang akong paghilak, Papa Joe. Unsa man ka Maki wa ba ka makasabot nga dili na mo akong problema kundi ako mga ginikanan. Usahan naman na ako ni may bawaan nila ang tinuod, magpakamatay na lang ko Naghisterikal, nagyuko niya itong higayuna og si Maki ang sigig am-am nako. Iya kong gigakos o gagipahunong sa paghilak. Ikaw manggudona, kung nisulti palang unta kanila sa sinugdanan pa, wa unta kay problema karon. Ang imong dakong problema, gipunan pa nimong laing problema. Matod pa niya nako, og sa akong nadungog kalit nga nisinta ko sa kasuko. Ako siyang gitukmod ug kusog kaayo. Ikaw, tungod nimo, ikaw ang nakaingon aning tanan. Kung wa pa ko nimo pamabdusi, okay pa unta ang kahimtang nako ron. Usaon naman lang ni nako ni Ha? Usaon ako pagkatug Hong Kong nga mabdus ko. Gisyagitan akong taman si Maki og nasuko ko niya. Wa na gani ko'y maayong tinagdan niya sukad niya to. Padayong gyapon ko sa akong trabaho sa akong amo og di pa man mailhan ang akong tiyan niya to. Hangtod nga nilapas na sa 3 ka buwan ang akong tiyan og medyo nahalata na sa akong amo ang kausaban sa akong lawas. Naibawan sa akong amo nga mabdus ko. Wa man tinuod siya masuko nako pero iya kong papulion sa Cebu. Siya pa'y nihatag na kupliti para makauli na lang ko. Gipapili sab ko niya si Maki kung gipapili sab niya si Maki kung mukuyog ba kuno siya nako. Iya sab nga plitihan. Gusto kayong mukuyog ni Maki nako sa Cebu pero ako ang nagdumili. Di ko ganahan niya atong higayuna, Papa Joe, para nako giguba niya nga akong kinabuhi. Ug ambot ba lang nga kalitra man ako na-realize nga di nako siya love. At ubangon ako nga maginusara ang akong mga ginikanan panahon nga masayod na sila tanan. Og tuod man niuli ko sa mong probinsya nga dakong tiyan, Papa Joe. Nakuratan si Mama ug Papa diyang kalit ko nga nibuto sa mong balay. Dona, anak, niabot ka na. Wa man ka magpahibaw aron nga makaandam si Papa nimo. Nagluto ta miglami ang sudan, anak. Matod pa ni Mama nako nga nagkahinay-hinay ang tingog nga medyo nabaw sa iyahang nakita sa kong lawas. Di na mo gid matago bisan pa magsuot kog dakong t-shirt. Pero ang inahan makibaw man gyud sa kahimtang sa anak. Ma, pasailo ako. Pa, pasailo ako. Dako kaayo kog sala ninyo. Matod ko pa sa ilaha samtang naghilak og niduol ko nilang duha og gitagsa-tagsa nako sila og gakos. Sa katapusan,
Sa putol-putol na ko og sagol hilak nga pag-istorya nasulti gyud nako sa mga ginikanan tanan. Pareho silang duha nga natulala og taud-taud pa una ni tingog si Papa. Nganong wa man ka mosulti namo sa sinugdanan? Di man unta mi masuko nimo? Matud pa ni Papa. Unsa pa may ato mahimo ana nga naman na di pakatawhan na ng bata. Matud pa sa akong mama, Papa Joe. 20 years old ko, di ang ipakataon na ako akong anak nga usa ka lalaki ug mapasalamaton lang ko tungod niya medyo nabalik ang maayong tinagdan ni mama ug papa nako. Malipayon sila sa ilahang apo. Ang akong mga gipadala nilang kwarta nga wa nila gastua, mo'y among gigasto sa akong pagpanganak ug uban pang gamit sa bata. Padayon lang gihapon si Papa pag uma para makasustenir sa mga adlaw-adlaw nga konsumo. Nakita nako sila si Papa ug Mama nga piyahok na kay mga naong. Niwang ang panglawas tungod kay kuwang sa nutrisyon. Pero padayon lang gihapon nga wadwad ug wa sila reklamo nga unta ako dapat ang ilang anak mao'y musuporta nila. Sila naman hinuon nga mga tiguang pa. Usa ka adlaw ana dunay gisulti si Mama diri nako. Dona, unsa may plano nimo sa imong kinabuhi sa imong anak? Di ba ka magminyo? Nakuratan ko sa nadungog nako niya. Minyo? Di na ko maoy. Wa na gani ko ni dayon sa papa sa akong anak. Magminyo na noong ko. Gawas pa, wa na laki nga mupunit nako. Tubag pa niya. Doon na pa oy. Ay mga Amerikano diha nga moabot sunod buwan ay amigos na banas tong slingan sa Amerika. Nangitag pa nga sa unod din sa tua. Matud pa ni Mama. Wa man to tinuod nga literal nga gisulti nako nga magminyo kog Amerikano para mahawa sa kalisod pero murag maog yun ang iyang gipasabot. Niabot gyud ang Amerikano nga ginganlan og John, 70 years old. Ug okay ra niya nga angkan ko. Matud pa niya nga iya dayon kompetisyonan. Isip fiancé visa. Unya kuhaon namo ang akong anak ug nindot kay siya plano nako ug sa akong pamilya. Gitubag yun sa Ginoo nga ako pag-ampo og nabuhi og balik ang damgo nila og dugo ni Mama ug Papa. Sila ang excited kayo nga makalarga kog Amerika o niya makuha nako kong mga anak hangtod na sad sila nga mapetisyonan sa akong bana. Pila ra may istorya na kalarga gyud kog Amerika, Papa Joe. After pila ka buwan nagpakasal mi ni John. Wa man ko'y problema kang John kay buutan man kayo siya nako. Kun doon na magani apan niya o sa ragyod, Papa Joe. Sa panahon ragyod nga musuway og lapa ang Amerikanong leon sa karniro. Luya na magud kaayo, kuwang og supplements. Di na maka sugakod og binugnuay. Okay lang man sad kay di man sa na importante sa akong kinabuhi. Ang akong goal mao nga makaapas na ako sa Amerika ang akong anak ug mga ginikanan. Giatiman ko ni John. Ako ang nahimong instant caregiver niya ug doon naman siya mga gipamati sa lawas. Ako ang tigligo ug tigilis sa iyahang mga sapot. Tigpakaon, tigpainom sa tambal ug uban pa. Sa akong ipakita kaayon ni John, iya kong gigantihan. Iya nang gisugdan pag-process ang mga papilis para sa akong anak nga makaapas sa Amerika. Lipay kaayo ko, Papa Joe. Mao na gyud ni ang akong gipangandoy nga magkatapok nami hangtod si Mama ug Papa. Pero sa wadam ha, nga bisan asa pa di ko doon moabot nga kaparutan sa akong kinabuhi. Nagtrabaho ko dito sa usa ka restaurant, nakailan ako si Roger, nga usa ka American-African. Bisan og itom siya, pero guwapo ug macho ug nindot og lawas unya batan-on pasab. 25 years old lang si Roger niya to samtang ako 22 years old. Batanon og dili malikayan nga medyo hot pagyud ko niya tong higayuna. Nagkasuod mi ni Roger hangtod nga gidala ko niya sa iyang apartment og didto naka-experience ko ang wa na ko masuwayi sa kumbana nga tiguang uga masakiton. Yes, nagbasol ko sa akong gibuhat na konsensya ko sa kumbana pero ambot ba nga bisan unsaon og likay kang Roger kinamanggyud nga di naman gyud nako mahimo pa magpangita jud ko niya. Hangtod pila ka buwan na nilabay ni resulta gyud ang among gibuhat ni Roger. Namabdos ko, Papa Joe. Naglibog ko ug unsaon nako. Unsaon na lang ug may bawaan sa kumbana. Di man sad pwede nga ipaangko nako niya nga iyaha kay puti man siya.
Samtang ang mamahimo niya na kong anak mo gawas gyud ang pagka African American ni ini. Wa na ko'y mahimo, nisulti na lang yun ko sa tinuod sa kumbana. Hoping nga pasayloon lang ko niya og dawaton lang gihapon. Pero wa ka na mahitabo. Nasuko pagtaman si John og gibalikas ko og gibuybuyan ko sa iyahang tanang nahatag nako. So wa pa ko niya palayasa, iyang gitaguan ang akong passport. Wa na ko'y passport, iya pag yun kong gipalayas. Wa na ko na siya labot nako. Niadto ko sa apartment ni Roger og iya raman sab ko nga gipapuyo sa ilaha. Siyempre, siya gud ang amahan sa akong anak. Diyang nagtipon namin ni Roger, nigawas gyud ang tinuod niyang kolor. Bata pa mong ni og irresponsable. Sakan ka naog lang ko ni Roger. Og bisan sa dihang nanganakay nako, wa siya diha sa mua. Tua sa mga barkada og nitawag pa kog 911 para magpatabang kay nibuto na ang bag of water. Unya ako ra usa sa mua. Nakita na ko nga happy man sad si Roger diyang nakakita siya sa among anak pero irresponsable lang gyud siya kaayo. Wa pag gyud siya sa iyang hunahuna nga mo settle down. Okay naman ta nako pero diyang nasakpan nako nga nakigdug siya lang babay di gyud nako madawat. Giaway na kumayo si Roger. Tama na kung pag-away niya og kini after 1 week wa na magpakita sa mua. Where have you been? Do you know that you have a son here? We don't have any food to eat anymore. Matod ko pa niya. What did you go out and buy? Tubag pasab niya nga murag wa lagi paki sa iyang anak. How can I go out? I have small baby to take care. You should have stayed here and be with your family instead of having party anywhere and sleep with different girls. Padayon ko pa niyang singhag. Wa siya ganang maminaw na ako nga murag lapoy kayo ning nihigda sa among kama. Akong gibira iyang kamot o gipugos pagpatindog para iya kong paminahon. Wa ko makasagang sa kalit niyang pagwakli nako. Tungod siyang di pagyud igo kay nakita nako si Roger nga puwa kay mata og isog nga nipaduol nako og gituok pa jud ko Papa Joe. I'll give you 1 hour to pack your things and get out of my house. Matod pa ni Roger nako ug maayo na lang kay iyang gibuhian ang akong liog gikan sa pagtuok nako. Wa man siya nag-ingon nako nga di ipada ang among anak. Sugidan nako ang bata ug di nako pwedeng ibilin niya. Bahala nag-asa mi basta dadon gyud nako ang akong anak. Wa man siya mo react diyang nakita niyang kugos nako ang among anak pagawa sa ilahang balay. Ang akong ginahuna ug asa ko padung. Asa kaha mi matug sa akong anak. Gitawagan nako ang akong amiga nga Mexican nga kauban nako nga isip waitress sa ka restaurant. Nihangyo ko niya nga mustelang ko sa ilaha o pila ka adlaw until makita ko og kapuy-an. Nagkintos ako sa balay sa amiga kay duna man sa siya pamilya. Maikog kaayo ko niya o sa embana nga lain na kay tinanawan nako. Donna, my husband told me that you only have until tomorrow to stay here. I'm really sorry. Matod pa sa akong amiga Papa Joe. Nisakit ng tama na ug asa man ko paingon. Kuwa na gani ko'y kapaingnan, mapugos na lang yun ko nga mag-homeless. Kami sa akong anak nga gamay pa kaayo. Doon ay gisulti na akong amiga nga nasa silingan nga nakinhalan og roommate. Iya akong gi-refer sa iyahang amiga ug siya pagani ang nihatag og down payment. Nagpasalamat kay ko sa akong amiga Papa Joe. Maayo kayo siya nako. Siya pa ang nibayad para sa 2 ka buwan na nga renta. Okay naman sa bagong balay nga akong gipuy-an kay tagsara kayo muli ang akong roommate. Pero actually lahi mig room kay 2 man ka kwarto ang balay. Gi-occupy lang namo sa akong anak ang usa ka kwarto. May lang gani kay nakita ko makabantay sa akong anak nga usa ka silingan namo nga Mexican sub. Ibilin nako ang anak niya ug mo trabaho ko unya hapiton lang nako inig-uli nako gikan og duty. Medyo okay na ang pagkabutang niya to. Ang problema na lang nako kay wa pa ko kasultilan ni mama ug papa sa naitabo nako. Wa pa sila masayod nga buwag na ni John ug gi-stop na gay nako ang petisyon sa akong anak sa Pilipinas. Wa na po ko kapadala nilang kwarta kay lisod naman kay ko nitong panahon na.
Usa ka batan-ong lalaki nga Mexican ang cashier nako sa balay. Usa ka gabi niya na diyang nauli kini gikan abot. Nagkaabot mi sa sala. Nagkastoryanan mi og nasayran nako nga buutan man di ay siya. Si Henry ang iyang pangalan. Og sa kanya to nabantayan na lang nako nga permi na nga muli sa balay si Henry og doon na pa siya dalang mga pasalubong nako og sa akong anak Papa Joe. Hangtod nga nagka-close gyud mi og pipila ka adlaw mao na lang ako nabantayan nga nagtapad na mighigda sa usa ka kwarto Papa Joe. Gilahi namo ang akong anak sa pikas kwarto ug kaming duha sa pikas. Nagpuyo nami sama sa usa ka magtiayon. Okay naman sa among relasyon. Doon na si trabaho o doon na si ko'y trabaho. Nakita masad nako nga responsable siya. Siya ang mubayad sa renta sa mong balay o siya sab ang mag-grocery. Tungod niya ito nakatigom-tigom ko gamay o ako din gipadadaan sila si mama sa Pilipinas. Anak, dugay man lagi ka nga wa katawag. Kanus man makaapas ka imong anak diya sa Amerika? Pangutana pa ni mama nako. Wa na lang yung ko mamakak. Nitug-an na lang ko sa tanan nitabo nako og bisan wa ko makita pero klaro kayo nga nanghuy-huy ang abaga sa akong inahan ug amahan. Gisayangan sila. Gusto siguro nila nga kasabanta ko. Gusto nila nga basulon ko og maymayan pero wa na lang. Gipili na lang nila nga muhilom na lang. Pag-amping di adona, hinaot pa nga kanang imong lalaki karon. Matigayon ka na. Hinaot pa nga, mo na ang imuhang madayon, matod pa ni mama nako. Nang hinaot sab ko, nagampunta ko nga si Henry nagyud ang makauban ako hangtod sa kong pagkatiguang. Wa ko masayod kung blessing ba ang niabot nako diyang namabdos na sa ko ug usab. Magkaanak namin ni Henry og bisan patuod og di mi pwedeng ikasal kay technically kasal pa man ko ni John, gipakita man pud niya nga maayo siya nga pagkalalaki. Labi na gyud diyang gipanganak na namo ang among anak nga lalaki lang gyapon. Tulo na tanan ang akong anak Papa Joe. Dalas ka magwangan nga naa sa Pilipinas. Usa ka African American ug kamanghuran namong anak ni Henry nilutaw gyud ang pagka-Mexican. 1 year na ang among anak ni Henry and everything is going well hangtod nga nikalit lang siya og pananghid nako. I'm gonna be out soon here, Donna. Matod pa ni Henry nako. What? Why? What do you mean out? Where are you going? Pangutana pa nako niya. I will move to Jenna's house. Tubag pa niya. What? Who's Jenna? Nasuko na ko ng utana niya Papa Joe. Si Jenna di ay ang iyang new girlfriend. As simple as that. Mubiya na siya namo. Kay mutipo na siya sa iyang bagong kaplag. Sakit kayo akong gibati sa pagbiya ni Henry. Nakaton ako paghigugman niya pero ngano man nga dali na kay siya nga makabiya. Ang nakaayo lang kay di mi niya papawaon sa balay nga among gipuy-an. Siya lang gihapon ang mubayad sa renta. Bisan pa og lahaan pero padayon lang gihapon ang life Papa Joe. Padayon ko sa kong trabaho o gibilin ako ang duha ka anak sa mong silingan ng mga Mexican kumuduty ko sa trabaho. Okay naman, madarag smile Papa Joe. Lain problema na sad ang nako mao sana ko pagbalita nila ni mama nga di sila makuratan sa kaparutan nako sa akong kinabuhi. Unsa? Nagbuwag na sad mong Henry? As expected, na-shock na pud si mama sa iyang nabalitaan diri nako. Siya nakigbuwag mo dili ako. Nibiya siya namo, tubag ko pa. Naunsa naman taong ka, uy, may pagmuli na lang mo diri sa atua, bantayan ko na lang akong mga apo. Ari na lang mo diri. Matod pa ni mama nako. Kung pwede pa lang maay, pero di man yun ko pwede ka ulit diha sa Pilipinas. Wa ko'y passport. Tuan dyan. Iyan nung gisunog akong passport. Ari na lang yun siguro ko diri mapakatiguang. Mamatayin lang siguro ko diri, di makauli diha sa tua. Nabati na ko ang hilak ni mama sa pikas linya. Nagbasol ko sa akong gisulti niya. Nakalimot ko nga dili nako angay tagaan o kaguol ang ako mga tiguang nga mga ginikanan. Sorry ma, magampo lang ta. Panikamutan nako nga makabalik ko des Pilipinas. Bahalag pobre basta kauban ta magmalipayon matod ko pa sa akong inahan.
Padayon akong pakigbugno sa kinabuhi kada adlaw pero pareho lang ang akong routine. Sa di pa ko mo duty sa trabaho, ihatod ako ang 2 ka anak sa mong silingan, unya inigikan sa trabaho hapito nako sila. Malinaw na unta ko pagpuyo ug wa nay niabot nga lain na sab nga lalaki sa akong kinabuhi. Usa ka batan-on pure na gyud nga Amerikano nga si Gary. Guwapo kayo si Gary. Batan-on ug kusgan pa kaayo. Ni promise na magyud unta ko ni mama nga di na gyud ko mo-enter og laing relasyon. Pero kang Gary wa gyud ko makalikay. Nanangid ko sa akong ex nga si Henry nga mutipon na si Gary sa akong gipuy-an. Okay naman sad ni Henry basta mobayad lang og katunga si Gary sa renta sa mong balay. Balipayon mi ni Gary. Sa sunod nga mga adlaw murag bag-o nga mga honeymooners. Pero mi Papa Joe. Tungod sa akong kalipay, ako din gibalita ni Mama. Ha? Lain na pug kag lalaki? Pila na ba ka lalaki sa mong kinabuhi? Uy, Donna, di gyud ka pwede guway laki? Di ka mabuhi guway lalaki diha. Usaon naman na umamabdos na sad ka. Sa unang igayon nakadungog ko ni Mama nga nasuko nako og taman. Naghilak siya nga nangasaba nako. Nahuman akong panagstorya nga nasuko gihapon siya nako. Dili na kuno ni kunya patawagon og usab. Ang wala ko damaha nga makatag-an siya Papa Joe. Yes, namabdos na sad ko og syempre si Gary ang amahan. Gipalabay sa anak ko ang pila ka buwan usa ko nitawag balik sa Pilipinas ug nakasiguro ko nga bisan og nasuko sila nako. Pero og parte na sa bata malukmay ra sila dayon. Makaibaw nga doon na sikoy lain nga umaabot nga anak ug naa sila umaabot nga apo. Pero pagtawag na ko sa mua, normally si Mama ang mutubag dayon pero nitong higayuna si Papa ang nitubag. Pa, kumusta naman ka diha? Si Paulo akong anak pa, okay ra? Asa man si Mama nganong di man siya ang nakatubag? Matod ko pa. Hilo mampikas linya ug nadungog na ko ang hinay nga bako sa akong amahan. Dona, wala na imong inahan. Gilubong na mo nito niya sa mana. Di suway magtawag si mamang number diha pero di man ka makontak. Nabuhian ako ang telepono Papa Joe. Patay na si Mama. Gilubong nila nga wagan ni ko'y kasayuran. Namatay si Mama nga dunay gibawong kasuko nako. Nagminatay kog hilak niya to gibasol nako ang kogulingon. Bisan pa siguro nakaibaw ko nga namatay si Mama pero di gyapon ko kauli sa Pilipinas. Wagan ni ko kapadala og kwarta nila. Di atong higayuna na realize na ko ang pagkaway ayo na ko nga pagkababay. Wa ko'y ayo nga pagkaanak ug wa ko'y ayo nga pagkainahan. Mao katoy naabtan ni Gary nako nakita niya nga naghilak ko og taman. Isulti nako niya nga namatay na ang akong mama pero murag wa niya. Let's go to the room. Matod pa niya nako. Sweeto na kay ko niya basta mukalit nag-uli sa balay unya mingon nga let's go to the room. Usaray meaning ana Papa Joe. Gustong mulapa ang leon sa karnero. Gary, I can't. How could you? My mother just died and I'm 7 months pregnant. Matod ko pa niya og namugos gyud siya bisan og nibalibad ko. Nilakaw siya og pila ka adlaw wa sad mo uli sa balay. Pag uli niya sa mua, wala gisugat nako. Gusto mo score. Mawala gyapon, pero wag yun ko'y gana. Kinsa may ganahan Papa Joe sa nitabo nako nga mura na kong na-trauma. Hangtod nga nakapanganak ko nga wag yun magpadama si Gary. Bisan pa diyang nag-unsa o usa ka buwan na ang among anak, ni hangyo na sab siya. Pero wag yun nako tagay siyang gusto. Hangtod nga nagkauga na ang iyang tinagdan nako og tagsa na lang muli sa mong balay. Wala na ko ma-surprise diyang usa ka adlaw ni uli siya para kuhaon ang iyang gamit. Igo lang siya ni kiss sa mong anak og nilakaw. Bisan og wa na siya muli sa mua, nagsuporta man ninuon siya sa among anak. Sila si Gary ug Henry ang magtunga pagbayad sa renta sa balay nga gipuy-an sa tulo na ko ka mga anak. Nga matawag yung international tungod kay lain kini gitsura Papa Joe. Sa pagkakaroon, 41 years old na ko, padayon lang gihapon sa life. Ang nakalahi lang kay after kang Gary wa nagyug ko mo enter pa og laing relasyon. Kung unta, buhi pa lang si Mama, proud unta kong mabalita niya. Nga di na yun ko mag-uyab-uyab ug mag-focus na lang ko sa akong mga anak. 7 years old na ang akong kamanghuran ug mga ulitaw na ang akong mga kamagwangan. Labi na gyud ang naa sa Pilipinas na akong anak nga mao'y suki kayon tigpaminawan Papa Joe. Siya nagsugo nako nga isuwat kuno nako ang akong kaagi nga talagsaon kaayo.
Okay raman ninuon ang among relasyon ug close siya sa iyahang mga igsuon. Sige pagani sila joke-joke ug maayo. Nga mas maayo ra kuno ug di mi makauli diya sa Pilipinas kay sigurado gyud mi nga libakon sa mga tao kay iyang mga igsuon lain-lain og naong. Kompleto kuno kulor, dunay itom, dunay puti, dunay sa Mexican ug siya Pinoy. Sa akong pangidaron karon, di pa man sa matawag nga tiguang nako. Daghan kog mga suitors diri sa Amerika pero di yugo. Gawas nga nakakauna kog tagam, di sa musugot ang akong mga anak. Okay naman ako kinabuhi diri karon. Diha ra gyud ko nakabaton og kalinaw sa kinabuhi diyang wa na ko mo entertain og lalaki. Sa mga panahon nga mag-inusara ko, makapangutan ako sa akong kaugalingon ug doon na ba ko'y gibasulan sa kinabuhi. Usahay makaingon ko nga wa. Kung wa pa ko gitukmod sa akong mga ginikanan nga magminyo og tiguang Amerikano, wa sad siguro ko diri karon. Lahi po siguro akong kinabuhi ug lahi sad akong giatubang nga problema. Well, bisan kung sa pay may tabo nako, maayo o dautan, wa ko'y gibasulan. Gi-consider lang nako ang tanan nga parte sa pagpakabuhi. Happy lang gyapon ko Papa Joe. Maura man niyang importante ang madawat nimo ang nitabo sa kinabuhi in a positive way. Why spend too much tears when you can still smile and laugh that loud? Matod pagani sa Dabarkads nga si Riza May nga, happy lang. Nagkasalamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong suwat, tampo ug nasayod ko nga mahappy gyud ang akong anak diha sa Pilipinas kung makadungog sa istorya sa akong kinabuhi, gugma ug paglaom. Mao gyud ni ang request nako. Og dinila lang kutob, imong magtatampo, Donna.